habagat lalong lumalakas, malalakas na ulan sa Luzon, bagong low pressure area o LPA namataan sa Pasipiko. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority sa bansa. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Narito na ating weather news update ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Patuloy ang paglakas ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, malawak ang pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan, posibleng pagbaha at landslide sa ilang lugar at bagong low pressure area na namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw? Mga kababayan, habagat ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Patuloy na pinalalakas ng southwest monsoon o hanging habagat ang pagdala ng makakapal na ulap at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong araw, ang pinakamatinding epekto ng habagat ay naranasan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan na maaring maging katamtaman hanggang sa malakas. Dahil dito nananatiling mataas ang panganib ng flash flood, landslide, pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar at pagbaha sa mga urban areas. Samantala, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Posible pa rin na magkaroon ng localized flooding lalo na sa mga lugar na makakaranas ng sunod-sunod na thunderstorm activity. Sa Visayas at Mindanao sa malaking bahagi naman, mas nagiging maganda ang panahon, gayunpaman dahil sa localized thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng panandali ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi, lalo na sa mga kabundukan at inland areas. Mga kababayan, isa pang mahalagang balita ang patuloy nating binabantayan. Ayon sa pinakahuling monitoring ngayong araw, isang bagong low pressure area o LPA 06A ang namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kasalukuyan, mababa pa lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ito ay mayroong low development chance. Magandang balita ito dahil sa ngayon ay wala pa itong agarang banta sa ating bansa. Subalit gaya ng lagi natin sinasabi, ang mga tropical disturbance ay maaring mabilis magbago depende sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Kaya patuloy natin itong susubaybayan sa mga susunod na araw. Mga kababayan, narito ang mas malalim na pagsusuri sa kasalukuyan ang habagat ang tunay na bida sa ating weather pattern ngayon. Bagamat wala ng direktang epekto mula kay dating Typhoon Doming, ang natira nitong impluensya ay patuloy pa ring nagpapalakas sa southwest monsoon o hanging habagat. Ibig sabihin, mas maraming moisture mula sa West Philippine Sea, mas maraming ulap at mas maraming thunderstorm. Mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at mapapansin din natin na bumababa na ang temperatura sa Metro Manila kumpara noong mga nakaraang linggo. Mula halos 40 degrees Celsius heat index noong Mayo, ngayon ay nasa mas komportabling antas na dahil sa madalas na pag-ulan dito sa ating bansa. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang panganib. Sa katunayan, habang lumalakas ang hanging habagat, tumataas din ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha, lalo na sa urban center. Ang dapat bantayan ngayong linggo ay continuous monsoon rain, thunderstorm clusters at posibleng panibagong tropical development sa Western Pacific. Paglakas pa ng habagat habang papasok tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng panahon ng ating bansa, ang buwan ng Hunyo ang opisyal na simula ng rainy season sa maraming bahagi ng ating bansa. Noong mga nakaraang taon, maraming malalakas ang habagat event ang nagdulot ng matinding pagbaha kahit wala namang direktang bagyo na parating dito sa ating bansa. Ilan sa pinakamalaking pagbaha sa Metro Manila ay dulot ng pinagsamang habagat at bagyo sa malayong bahagi ng Philippine Sea. Kaya hindi kailangang may bagyong tumama upang magkaroon ng matinding pag-ulan. Minsan sapat na ang isang malakas na habagat upang magdala ng malawakang pagbaha sa Metro Manila o kaya sa ilang lugar. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, magdala lagi ng payong at kapote, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang baha, bantayan ang mga weather advisories, siguraduhin malinis ang mga kanal at drainage, at maghanda ng emergency kit anumang oras. Kung nakatira kayo sa landslide prone areas, mag-i-alerto sa mga evacuation advisories. Ang mga mangisda ay pinapayuhan na mag-ingat dahil mas maalon sa ngayon ang karagatan sa ilang bahagi ng Luzon. At para sa bodang ating balita, habagat ang pangunahing nakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pag-ulan. Posible ang flash flood at landslide sa ilang lugar at ang low pressure area 06A
o LPA na mataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Paalala sa ating mga kababayan, mas magiging maulan ang magiging panahon sa mga susunod na araw. Kaya dako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, aalalayan kita ng aking kanang kamay. Mga kababayan, tulad ng pabago-bagong panahon, may mga pagkakataon ding dumarating ang mga unos sa ating buhay. Ngunit pinapalala sa atin ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa. Sa gitna ng ulan, bagyo, problema o pagsubok, may Diyos na handang umalalay at magbigay ng lakas. Kaya patuloy tayong manalig at magtiwala sa Kanyang paggabay sa araw-araw. At yan po ang ating kumpletong weather news update ngayong araw ng Miyerkules, June 3. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Muli, patuloy tayong mag-ingat. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na ulat panahon.